Ang babae sa talahib, sa liblib na barangay ng Palalay. May bahagi ng kagubatan na tinatawag ng mga matatanda bilang talahiban ng walang balik. Sa unang tingin, karaniwan lang ito. Malawak na kapatagan na tinabuhan ng matataas na talahib. Napapalibutan ng mga punong malalantik at kadalasang tinatahak ng mga mangingisda bilang shortcut papuntang ilog. Pero ang mga taga-barangay, matagal nang iniiwasan ng lugar na ito. Ayon sa kwento, may isang babaeng naglalakad sa gitna ng talahib tuwing hating gabi, humihingi ng tulong. Ang sabi ng matatanda, kapag nilapitan mo siya, hindi ka na muling makikita. 9 na araw bago ang undas, 4 na kabataan mula sa Maynila ang dumayo sa Palalay. Sina Migs, Joanna, Iggy at Elle. Layunin lang nila ay magbakasyon sa probinsya ni Joanna at syempre, maghanap ng thrill. Sa isang inuman sa tabi ng ilog, narinig nila ang alamat mula sa tiyuhin ni Joanna. Umiikot ang baso nang biglang magsalita si Iggy. Walang multo, gawa-gawa lang ang matatanda yan para takutin tayo. Tumawa ang iba, pero si Migs ay tila hindi komportable. Lihim siyang mahina sa kwento ng kababalakan, pero ayaw niyang mapag-iwanan. Gabi ng ika-4 na araw, napustahan sila. Sino ang makakayang pumasok mag-isa sa talahiban at makalabas ng walang sugat o takot? Walang flashlight, walang cellphone. Isang kandila lang ang pwedeng dalhin. Si Migs ang pinili. Pilit niyang tinakpan ng kaba. Hawak ang kandila, pumasok siya sa pagitan ng talahib. Humahapdi ang balat niya sa mga matatalas na dahon. At ang katahimikan ay parang bumibigat habang lumalalim ang gabi. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang hangin. Malamig at mabigat. Parang may sumusunod. Biglang krrrk, krrrk. Isang tunog ng dahon na tila tinatapakan mula sa likod. Joanna, Iggy, huwag niyo akong lokohin ha. Bulong niya. Walang sumagot. Ang liwanag ng kandila ay kumikibot hanggang sa napansin niya ang anino. Hindi kanya, mahaba ang buhok. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Tulong! Isang tinig ang sumambit. Mahinang mahina. Isang babae. Napalingon si Migs. Wala. Pero sa gilid ng paningin niya, may dumaan na anyo ng puti, dahan-dahan lang, parang sinasadya niya makita. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo to pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa kalugtong natin takutan? Huwag kang bibitaw. Tumatakbo na si Migs, napapamura. Pero saan siya dadaan? Parang paikot-ikot ang talahib, walang dulo. Hanggang sa may nakita siyang isang espasyo, parang clearing sa gitna ng kapatagan. Doon, may babae, nakatayo, nakaputi. Basang buhok, nakayuko, hawak ang blaso na parang may sugat. Dahan-dahan, itong lumapit. Tulong, andito lang ako, tulungan mo ako. Pero hindi siya tumitingin kay Migs. Hindi ako makalis hanggat walang pumapalit. Biglang dumiwanag ang kandila, ngunit ang apoy ay naging kulay asul. Sa isang iglap, may malamig na kamay na humawak sa batok ni Migs. Tumingin siya sa babae na kaputi at wala itong muka, walang mata, walang bibig, isang butas lang na madilim. Magsisigaw na sana siya, pero wala ng boses ang kanyang lalamunan. Kinabukasan, 3 na lang silang bumalik sa bahay. Iyak nang iyak si Elle, si Joanna tulala, si Iggy tahimik lang. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag sa mga matatanda. Bakit niya siya pinapasok sa talahib? Tanong ng lola ni Joanna habang hawak ang rosaryo. Pero kahit anong tanong, walang masabi ang tatlo. Nang gabing yon, habang lahat ay tahimik, si Elle ay napatingin sa bintana. May narinig siyang mahina, pabulong, galing sa labas.
Joanna, Iggy, El, halika na. Ako nang pumalit. Kayo naman. Muling natagpuan ng talay kinabukasan. May isa na namang bagong daan sa gitna, pero wala nang nakauwi. Gusto bang malaman kung ano sumunod na nangyari kina Joanna, El at Iggy? Comment mo ang salitang ituloy kung gusto mo may part 2 ang kwentong ito. Follow mo na din ako para updated ka sa mga kwentong kababalagan na ilalabas ko.